If you look at your joint memorandum circular, may penalty yung commuter. Pero yung toll concessionaires, wala kayong inilalagay na penalty. Number two, do you have a basis or a study why you came up with this penalty? Ating mga babayan na naalarma, sa madaling salita po, pwede po bang asahan, Mr. Chair, na hindi ito implement habang hindi naaayos yung mga problema na ating pinag-uusapan? Tama po ba na gano'n ang isipin natin, Mr. Chair? Yeah, as of today, definitely it will be implemented October 1 onwards, but it's a date that can still be changed base po sa ating mapag-uusapan. Hindi po. Mr. Chair, kaya nga po nililinaw ko dahil nakaabang yung mga kababayan natin at naalarma sila kasi malaking halaga din po yung multa eh. Ang gusto ko po lamang malinawan, Mr. Chair, from the DOTR family, pwede po bang asahan ng taong bayan, ng mga motorista, na habang hindi nare-resolve itong ating mga valid issues in concern sa pinag-uusapan, hindi po ninyo i-implement itong programa na ito? If I may clarify po, Mr. Chair, the instructions of the Secretary was, yung programa po, yung cashless, yung program, umpisahan po natin para ho masanay yung mga tao na gumamit ng cashless at ma-issue yung traffic. Ang penalties po, yun po yung hindi ho na i-implement. Kasi hindi naman ho fair na tulad nung sinabi ng mga honorable congressman, kailangan ng fairness, kailangan ng mga tao maintindihan, kailangan maayos yung mga errors. So until and unless all those issues are solved, the penalties will not be implemented. For now, warning or an information campaign. So that we can guarantee po, Mr. Chair. So ang issue yun sa penalty. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Paduano. Gusto ko lang po sundan yung before I proceed with the point that was raised by Congressman. Gusto ko lang sundan yung issue that was tackled by Congressman Busita. Kasi po in the very first place, that is not the fault of the commuters. Kasi may problema ang system nyo. Eto ako every week, etong week lang na hindi ako nakauwi. Last week pala, 2 weeks ago. 2 weeks, 3 weeks before that, I traveled from that point, Araneta Avenue, going to airport. Di nabasa yung RFID ko. Pagbalik ko, nito lang, just this Monday, hindi ulit nababasa. Tinanggihan ang card ko. Now, eto, I talk to my staff. Bakit ganito? Alam mo ang sagot? Alam mo ang sagot sa akin ng staff ko? Sabi daw ng, hindi ko alam kung sino yung kausap niya doon. Ang sagot is, sige lang po, kahit mag-negative, okay lang. Kahit mag-negative daw, okay lang kasi ibabawas naman daw later. Yun yung hindi ko maintindihan. Now, second point is ganito. Of course, you're telling this committee na okay lang, pwede pa. Siguro warning lang or whatever. But why you have an October 1 date? Di ba? What is the basis for this October 1? Ano yung basis nyo dito? Do you commit that after October 1, okay na lahat? Hindi, kaya ako, Mr. Chairman, dapat tanggalin na muna to. Huwag kayong maglagay ng date na hindi nyo kaya. Just like, babalik na naman tayo doon sa modernization. Diba? Baka extend. Dapat pag-aralan muna bago maglagay ng mga specific na deadline. Ano ba talagang problema? Does it cause traffic because of this negative? Anong basis nun? Kasi ang problema natin dito is the traffic, di ba? How to solve the traffic. No, kasi kung ang solution nyo is to favor all those toll, may problema kayo dyan. Well, in fact, yung service nila, yung reliability nila, me, myself, experienced that. And until today, baka akit na naman ako dyan sa Araneta, hindi na naman babasa yung card ko. Kaya sa akin lang po, sana yung deadline, wag na muna to. Huwag tayo maglagay ng deadline, then we will extend again. Nakakahiya po. It only shows na wala tayong malinaw na direksyon sa plano. Kung may plano man, hindi doable. Kaya kasi naglagay kayo ng October 1. Tapos yung excuse nyo is, that's a flimsy excuse. Na by October 1, pwedeng sabihin, hindi, warning lang yun. At ano ba to? Lulukuhan pa tayo dito? Di ba? I hope you understand. Kaya ang suggestion ko, wag na muna tayo maglagay ng deadline dito. Second point is, ano ba talaga ang problema? It causes traffic or they just want to accommodate the complaints of the toll service provider? On the first point, Mr. Chair, we really welcome the comments, Mr. Chair. We will elevate to the Secretary the moving of the October 1 deadline. On the second point, Mr. Chair, perhaps Edie Carullo may answers the policy behind this GMC, Mr. Chair. Ang polisiya po kasi yan, pagka po kasi sa tollway natin,
wala pong sufficient load yung ating motorista, Mm, hindi po umaangat kaagad yung barrier. mm. So ang nangyayari po diyan, naiipon po yung ating mga sasakyan. So nagkokos po yan ng long queuing. In the same manner po, kung mapapansin nyo, yung mga pumapasok po ng RFID lane na wala namang RFID, ibig sabihin nagpe-pay ng cash, nagkokos din po yan ng traffic. Yung first point, ano yon? Isa-isahin natin. Yung first point, Insufficient load po. it caused traffic. Opo, kasi pagka Kung wala alam mo ba, mas marami po yung hindi mababasa, yung load, kasi yung sinabi mong negative. totoo po yan, may data rin po Kaya kami. nga eh. Opo, Kaya pero nga, why? Now, hindi, tapusin mo muna ako. opo. Bakit yung kakarga mo? And that will be the basis. Ang problema dito at dapat na solusyonan is ayusin nila. Now, after that, pwede natin pag-usapan yung question of negative load. Pwede kang i-penalize sila eh. Palusutin, then for 1 month, wala. Pwede naman gawin yun eh. Just to give at least penalty to all those na hindi naman kailangan bumayad. Palusutin, pero okay, 1 month wala ka. For as long as malinaw na 100% na yung reliability ng ating ano. Totoo po yun. Kasabihan nga po natin, it takes two to tango. So kailangan, okay po yung ating system on the part of the toll operators. Tapos on the part of our motorist naman, disiplinado po sila. Attorney, Tango. did you Tango, ever hindi ko conduct a study kung ilan sa ating populasyon na dumadaan dyan ay kaya na mag-load ng 3,000? Alam nyo ba yun? Alin ba ang mas maraming dumadaan dyan? Yung mas maraming pera o yung mas kaya lang yung daily living lang? Have you ever conducted a study on that? I will yield to the TRB TCS audit team kasi operational. Sino makakasagot nun? Did you ever conduct a study kung ano ang capacity ng mga dumadaan dyan para mag-load ng 1,000, 3,000 or what? Good morning po, Mr. Chair. Regarding the The question po, morning is not pleasant because of your answers. Regarding- I'm just being frank. regarding po dun sa inyo pong tanong, Mr. Chair, the specific study for Did you ever conduct a study? Yes or no? no po, Mr. Chair. Wala kang basihan. Nagiging arbitrary yung paglagay nyo ng penalty dito kung hindi nyo kinonduct yung study na yan. Hindi naman lahat ng tao kaya na magbayad dyan ng yung gusto nyo. Yesterday, I asked the department, sino ba ang boss? And your answer was, the people commuting. Pero the way I look at it, hindi. You know why? If you look at your joint memorandum circular, may penalty yung commuter. Pero yung toll concessionaires, wala kayong inilalagay na penalty. Number two, do you have a basis or a study why you came up with this penalty? What was your basis? Mr. Chair, kasi po ang joint memorandum circular is a Ewan joint. ko nang idan kasi tatanungin ko rin ng LTO bakit siya pumirma dyan eh. Hindi, actually po, yun pong penalties, yun po ay within the jurisdiction po ng LTO po talaga. Alam ko. Opo. Kaya Sila nga po po makakasagot. sinabi ko, pupunta ako sa kanya. Opo. As to the sinasabi nyo na, opo. Kaya nga eh. Hindi, yung una pong punto nyo, sinasabi nyo wala pong penalty yung mga toll operators dun sa ating GMC. Kasi po iba po yung guidelines sa penalty sa toll operators. Another ano po yan, Nasaan po yung guidelines na yun? yun po yung minimum performance specifications and standards ng toll collection system. Could you please give this committee ko para mabasa ko kung meron talagang penalty yung concessionaires? Kasi pag wala, hindi parehas ang tingin ninyo. Ito, TRB, kasi napaka-init na issue to, tapos sabihin mo, hindi po, yung penalty po nandun sa kabila, wala dito. Joint memorandum circular to eh. Dapat pinasok niyo dito. Kasi po, iba-iba po kasi yung guidelines namin, merong para sa toll operator. Hindi nga eh. Kahit ano, that's a flimsy excuse. Dapat pinasok niyo dito kasi dito mismo makita natin kung indeed may penalty din sila. Opo, yan. Pinarnish po Kaya namin yung... reacted nga eh. Kasi wala dito. Now, kung hindi kayo maipit, sa kanyang sabihin, hindi, nandun po sa kabila. Yung mga sinasabi mo kanina, it takes two to tango. Dito, it takes two to tango. Sinisipirit niyo po. Dito sa kabila, tango, sa kabila, chatsa. Iyo, ganito na lang eh. Yung inyong circular regarding commuters na mag-penalize, alam ng mga tao. In other words, they were made aware of it. But the people were never made aware of itong circular na ito na sinasabi ni Chairman Paduano na para sa mga operators and concessionaires. Yan po kasing revised MPSS natin.
Yan po yung naka-upload po sa website ng TRB. Siguro po may pagkukulang talaga ang TRB to disseminate the information. Pero lahat po ng guidelines namin naka-upload po sa website at saka sa Facebook po ng TRB. Again, I will ask the question. Lahat ba ng tao dito sa Pilipinas o lahat ng dumadaan dyan sa NLEX may wifi o kaya nilang bumasa doon sa inyong account? At saka That is po, your assumption. at saka po yan, bago po nag-take effect, pinablish po siya sa newspaper in general. Pero Sige, wala ka na sagot. Ako naman. admittedly po, on that part po, mukhang may pagkukulang po ayan siya, and we will try to intensify the information campaign. Itong sinasabi niyong bago kayo, pakinggan mo yung tanong ko, baka hindi ka makasagot eh. Ikaw, Yusek, when the chairman is speaking, you listen also. Bakit ikaw bang attorney niya or defense counsel? Your Honor, I apologize. I just had to say something po. Very quick po, but I'm sorry if I interrupted your line of questioning. Your action is improper, Yusek, to say the least. May I ask, in the past, have you penalized the concessionaires? Diyan po sa ating Yes or no lang yung sagot ng attorney. meron Kung po, ipalakad yung pagiging attorney mo rito, I think on have you record, penalized in the past the concessionaires? hindi pa po na-penalize yung ating mga toll operators, concessionaires. Pwede po ako magpaliwanag? Yes. Kasi po ganito po yan, yung ating existing MPSS na inabutan ko, meron po kasing nakalagay na provision doon na pwede nilang i-correct yung pagkukulang nila. So ang ginawa po ng TRB during that time, hindi ko po panahon nito nung dati pang administrasyon, inissuean po sila ng mga notice na meron silang deficiency and for correction. Ang procedure pong ginagamit nila doon, pagka na-comply nila yung deficiency, so nag-issue po sila ng tinatawag na NCAR. Pagka po na-comply nila yung non-conformity or non-compliance, hindi po sila nape-penalize. Kaya nga po ngayon, dahil ito, para fair naman dun sa ating mga motorista, we intend to modify the procedure para naman po, kasi kung tutuusin po, pag hindi po siya nag-comply, ano na po yun violation na yun, nagkataon lang po, dun sa old guidelines, meron pa siyang tinatawag na siguro, tinitingnan nila yung bigyan mo ng pagkakataon. Pero ngayon po, ang intention namin, pagka hindi ka nag-comply, bibigyan ka na ng tinatawag na NCAR together with the penalty po. Yun po ang direction ng Toll Regulatory Board. Thank you. The Honorable Paduano is recognized. Thank you, Chairman. Kailan ka ba nag-assume sa TRB? This administration po, March 2022? 2023 po. 2023? 3. No, it's more than a year. O anong pinagsasabi mo na under the past administration? You've been in the TRB for the past, ilan? More than a year. Opo, kaya nga po, within my... Sandali, hindi ka pa na-recognize. Ay, sorry po. Eto, Chairman, pasalamat to. Ano to ngayon briefing lang If somebody will file a resolution to investigate this GMC, problema mo po yon. Kasi wag mong itapon yung problema sa previous administration. Alam na namin yon. Now you were staying in TRB for more than a year. Paglabas nitong GMC nyo, saka mo sasabihin na dapat penalize sila diretso. You should have done on the very first day. Diba? Ngayon mo sasabihin na hindi po, dating administrasyon po, ngayon ginagawa na namin. You've been more than a year. What a coincidence, attorney, na paglabas ng GMC na to, saka mo sabihin sa amin, na bago na ngayon to, ganito. You should have done that. Last year pa. Nako. Mr. Chair. Chairman, siguro ako... I apologize, Mr. Chair. Sandali. Sinabihan ka na nga na you wait to be recognized by this chair. Nagsasalita pa yung tao. Please proceed, Your Honor. Anyway, Chairman, I will just end my interpellation kasi I hope somebody will file a reso. Or if not, I will push for a motu proprio investigation on this thing. Of course, motu proprio should be 2/3 of the members. Majority. It's up to the members. Ako, hindi na ako magtatanong kasi baka pagdating doon sa investigation, masasagot yun Alam niya yung sagot sa mga tanong ko. Ang dami pa po akong itatanong dito. Ngayon ko lang ito nabasa. Well, pati public consultation, nagawa niyo ba yun? Wala. You're protecting the commuters, but hindi niyo ginawa yun. Kaya doon na lang tayo magkita-kita just in case. If somebody will file a resolution in regards to this. Thank you, Mr. Chairman.